Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung nangyari kanina sa Blue Ribbon Committee na pinanguluhan ni Marcoleta. Ang pagtatanong dito kay itong may-ari ng tinatawag na Wawaw Construction. Isa pangalan pa lamang Wawaw, 'di ba? Parang niluloko na tayo, 'di ba? Naalala ko tuloy yung mga pangalan ng mga itong beneficiary ni BP Sara sa kanyang tinatawag na confidential fund. Lahat doon ng pangalan ay puro kalukuhan, di ba? Kaya baka itong Wawaw ay baka kay Sara Duterte ito di ba? At pinadala lang dito sa itong mama dito, hindi makapagsalita kasi takot na takot daw siya kasi nga bugos at ghost project yung kanilang ginawa, di ba? Walang nakikita talagang ghost project, kaya wala nang papuntahan itong taong ito kundi kulong ito, sigurado. Kaya ito, atin panoorin ang nangyari kanina na circus doon sa Kongreso, sa Blue Ribbon Committee. Narito sila Senator Joel Villanueva at Jinggoy Estrada para sa pagtatanong dito sa may-ari ng Wawaw Construction na gumagawa ng isang ghost project ng DPWH. St. Timothy and I think Wawaw is here. Yeah, St. Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung Wawaw? Good morning po. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone, please? Actually, yung microphone ay naka-on yan. Bakit tumunog kanina, di ba, dito, ito? Bakit nakapagsalita siya? Tapos, Can you turn on the... ayun, tapos dito wala nang boses. Pero dito Answer meron. yes or no? Ghost project? Can you turn on... Ayun, sinadya na walang lalabas na boses Pero dito sa umpisa, meron siyang boses Ito, pakinggan nga natin. Yeah, can you answer yes or no? Ghost project? Categorically. Tapos yung Wawaw? Dito. Good morning po. Yeah, can you Ayun. answer yes or no? Ghost project? O dito, wala nang tunog yung bunganga niya Kanina, may tunog pa Kasi sinadya niyang hindi magsalita dahil nga, sabi ng kanyang attorney, nitong may-ari daw ng Wawaw Construction, kulang-kulang na lang magiging Wawawin or Wawawi, di ba? Kaya naalala ko tuloy yung kay BP Sara nga na mga kalukuhan ng mga pangalan. Kaya nga nagsuspetsa ako baka isa ito sa Siyempre, meron ding sila Digong, meron ding mga nilagay na mga bugos na mga kontraktor na isinali sa bidding. Kasi nga kapanahon na ni Digong to na mga bidders itong mga narito. Panahon pa to ni Digong. Kaya sa panahon ni Digong ang daming ghost project na yun. Kaya tuloy ako'y nakapag-isip baka meron ngang mga bidder na contractor si Digong, mga tauhan na kunwari merong construction, yun pala ay wala talaga. Automatic lang na pirmado, aprobado at merong budget. At hati-hati na yun mga kababayan. Patawad kung mali ako pero suggestion ko lang yan kasi nga uso na ang sa panahon pa lang ni Digong napakauso ng mga scam project na yan sa DPWH at ghost project. Kaya nga sa panahon ngayon ni PBBM may na-discover ito na meron nga palang talagang totoong mga ghost project. Balik tayo dito kina Villanueva. Wow, you don't even know? You're looking for your lawyers? Wow. I invoke my self-incrimination in your honor. Okay. Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my rights for self-incrimination in your honor. My God. The question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Answer. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po,
at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito dahil anumang pahayag ko sa pagsisiyasat. Sino utos sa'yo na huwag magsalita? Sino? Ayun, yung attorney niya, yung katabi niya na mukhang baboy, yun yung attorney niya. Yun yung nakutos na huwag May binabasa ka ba? Ginawa ko po, Your Honor. Ano binabasa mo? Pasensya po, kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any ghost projects of Wawaw builders? This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Alam na kasi ito ng Senado na ghost project nga yung ginawa ng Wawaw. Ngayon ay kino-confirm lang nila mismo sa bibig ng may-ari kung aaminin, pero hindi niya aaminin kasi ikakaso pa yan eh. Kaya mayroon pa rin silang laban kapag sa korte na yan. Kasi alam naman natin, di ba? Korte Suprema kay Digong. Kaya kung aaminin dito ng may-ari ng Wawaw Construction, Wawawi, Wawawin, o kung ano man yan, ay magagamit nga yung kanyang testimonya diyan laban sa kanya sa susunod na kaso in the future. Baka next month kakasuhan ng mga ito eh. Pero wala nang lusot, meron na kasing mga ebidensya at kahit tingnan yung lugar ay wala talagang proyekto. Kaya kulong na, di ba? Ano pa bang inintay? Kulong na yan. Ang problema dito sa mamang ito, itong si Arevalo Babalo, ay palagay ko ginagamit lang ito eh, decoy lang ito o dami. Dami lang ito, palagay ko sa panahon ni Digong ay kasali talaga si Digong diyan sa ganyang mga bidding-bidding na yan. Pinapadala lang sa ibang mga pangalan, dami ng mga contractor kunwari pero walang kagamitan, di ba? Walang ang heavy equipments eh. Wala, zero talaga. Yung lugar na kung saan nandun yung project na bayad na, ay wala daw talaga kahit isang ekwipo na naroon, kahit isang piraso ng hollow block ay wala, sabi ng mga tao doon. Kaya ibig sabihin, ang kontraktor na itong Wawawin, ito ay bogus kontraktor. Wala talaga itong opisina, wala itong kagamitan. Kung may opisina man yan, ay gawa-gawa lang na opisina, di ba? Yung mga tauhan doon ay lilitaw lamang kapag may project. Kasi nga scammer eh. Kaya wala akong ibang masipat dyan eh. Sa panahon ni Digong, rampant yan. So pwedeng sasali diyan si Digong kasi bilyon-bilyonis ang hatiin diyan eh. Pwedeng kasali sa diyan na ganyan na mga modus. Igagawa ka lang naman ng construction kunwari, di ba? Kumpanya ng construction. Kukuha ka ng contractor kunwari. Itong contractor dito, bata pa to eh. Sa tingin ko 30 anyos pa yan eh. Ito si Arevalo Babalo, ayan o. Yung katabi niya mukhang baboy, mukhang yung pugad ng baboy na na drawing, di ba? Kaya ito ang mata ni nanlisik na eh. Ito, Jinggoy. Grabe talaga mga kababayan, no? Kahit contractor ay bugos, yung project ay bugos. Ghost project, walang makikita kahit isang kabilya, kahit isang halublock, wala talaga. Kaya sinong hindi magagalit diyan? Mga kababayan, di ba? Kawawa. Kawawa tayong lahat, lalo na yung mga lumalangoy diyan sa Bulacan, sa baha. Ngayong tag-ulan, baha na naman. Kawawa talaga ng mga tao diyan. Nako. Pera ng gobyerno, pinaglulustay, mana talaga kay Sara Lustay, no? Lustay ng lustay. Yun yung uso bago umupo si PBBM, yung administrasyon na yun, ang hilig nila ay lustay ng pera ng bayan. Kaya ito nga, mga ghost project sa kanila to eh. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ng ANC Digital News Channel. Pasensya po, kasi kinakabahan po kasi po. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Is there any
ghost projects of Wawaw builders. This is what I discovered, and the former secretary confirmed during the first hearing that there indeed are ghost projects. Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung meron po. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your And Honor. you should know. Majority Leader, it's your time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Ayan, sa tingin ko hindi talaga ito ang may-ari. Walang alam eh. Ito, mukha pa lang yan, inosente, ignorante pa at inosente. Nasabi ko na kanina kung sino ang may-ari niyan, na walang iba na makapangyarihan noon na panahon, noong bago umupo si PBBM, walang ibang makapangyarihang mga tao na pwedeng magmanipula ng mga bidding at ghost project eh. Ibig sabihin, kaya nga hindi yan inimbestigahan ni Digong sa panahon niya. Walang investigasyon sa mga proyekto ng DPWH dahil nga meron siya doon, di ba? Meron siyang mga kontraktor na nakalagay doon na mga bugos na kahit opisina, wala. Automatic lang yan na automatic lang. Kapag merong inspeksyon ng kuwa, ay kukuha sila kunwari ng opisina at maglagay doon ng mga tao. Pero kapag walang inspeksyon, ay wala na naman ng opisina. Parang islaw, palitaw, lulubog, lilitaw. Ganyan yung style niyan ng mga kontraktor yan. Kasi hindi naman talaga sila kontraktor. Sila ay ginagamit lang na bugos. Nakuha niyo ba mga kababayan? Parang scripted lang eh. Para mapunta sa pera ng mastermind. Merong mastermind pa rin yan. Kaya nga hindi makapagsasabi yung si ano eh. Sino ba yung dating DPWH na nag-resign? Bunutan. Kaya nga walang masabi si Bunutan kasi takot siya. Kasi isang makapangyarihang tao noon, nabanggit ko na kanina ang pangalan, wag na natin ulitin. Baka magalit, di ba? Nandun na sa dahig eh. Di ba? Yun lang ang clue, nandun sa dahig. Okay, kaya kasali yun. Sigurado ako kasi bilyon-bilyon tong narito sa DPWH eh. Sino bang hindi sumali diyan sa mga bidding-bidding na yan? Ang mapait lang at masakit ay bugos talaga at ghost project, wala talagang nakatayo kahit isang poste. Grabe. Ibig sabihin, ang budget kasi ng nabigay sa Wawawin, itong grupo nila, Wawawin Digong, yung budget na nabigay sa kanila nasa almost 2 billion eh. 2 billion. Idi hatiin yun, bigyan ng kalahati ang DPWH at sa kontraktor at sa mastermind nila. So, meron silang tag 1 point something billion pesos. At lahat yon ay profit na kasi wala ngang binili na materials kahit isang sakong buhangin wala. Kaya automatic punta kagad sa bulsa, busog na busog ang mga bulsa nito. Kaya ayon na karma nandun na sa malayong bansa, di ba, mga kababayan? Kaya ito sa tingin ko to dami lang yan, ginagamit lang yan. Alright, balik tayo sa balita, courtesy ng ANC Digital News Channel. Time, ha? Yes, Mr. Chairman. I'm just disappointed, Mr. Chairman, kasi pambira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. Mr. Chairman, just to put on record also, no, yung Diskaya Group, ang total cost project nila from 2022 to 2025 ay 31 billion pesos. Oh, grabe. 31 billion pesos. Grabe, 31 billion pesos. Kasi nga, mayroon palang 9 ka construction firm, itong Diskaya. 9 ang ginawa nila. Pwede namang isa lang, di ba? Yun yung St. Gerard, St. Timothy, St. Camote, St. Matthew, lahat ng St. Luke, lahat ng Santos ay ginawa nilang mga pangalan ng construction para sabihin na mabait. Yun pala mga demonyo rin. Pero itong contractor na ito ay meron talaga silang ginagawa. Kaya nga lang anomalous project. Merong makikita pero substandard ang pagkagawa. Kaya nga nang dukutin ni PBBM yung konkrito. Diba? Yung sample ay nadudurog sa kamay niya yung simento eh. Kaya sobrang lusaw, sobrang lugaw
sobrang tufu ang pagkagawa ng construction nitong mga diskaya. Kaya nga nagkaroon sila ng bilyon-bilyon eh. Instant billionaire, mantakin nyo naman 31 billion, kalahati doon ay sa kanila yun. So meron silang automatic na nasa 15 billion net profit. Sabihin natin, ang 5 billion ibibigay nila sa DPWH. So meron silang 10 billion. Isaan kahanap ng 10 billion sa isang taon lang. Di ba mga kababayan? Ang projects ng DPWH pala ay nasa 419 ka-project nitong taong ito, 2025. 419 at ang 3/4 doon 300 plus na project ay napunta lang mismo dito sa mga diskaya na yan. Kaya nga merong connection at isa na rin yan sa makukulong, sigurado ako. Yang diskaya na yan sobra. Grabe, bakit gumawa ng 9 ka-construction firm na pinarehistro nila as a bidder sa DPWH project? Para kung meron silang kalaban, di ba? Pero merong papasok na bago, sila pa rin yung mapili dahil marami sila eh. Hindi nila binunyag na isa lang ang may-ari noon para malilito. Yung malilito kung sino man. At yung mga bidder ay hindi magtataka. Yung ibang bidder na bago pa lang na yun pala yung nanalo ay isa lang yung may-ari. Grabe no? Grabe talaga. Kaya lumabas yung mga Nipo babies na ang suot-suot ay mga Prada, mga Christian Dior, mga kung ano, mga Calvin Klein, mga Chanel, mga Hermes at kung ano-ano pang pangalan ng mga designer product ang mga suot at ang mga ginto, ang laki-laking mga ginto. At kumakain nga ng 700,000 pesos sa isang kainan lang. Ganon maglustay ang mga anak ng mga kontraktor na yan, mga kababayan. Okay, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Pikon ay laging talo. Atin lang ito rights of expression kasi pera natin yung ginagamit eh. Pera ng taong bayan ang nilulustay. Kaya pwede tayong magsalita nito mga kababayan. DDS man o hindi ka DDS, ay dapat tayo magagalit sa paglustay ng pera ng bayan. Okay, tapusin natin ang video courtesy ng ANC Digital News Channel. Dito sa siyam na kumpanya na ito, yung Sims at yung Wawaw Builders, at dun sa 31 billion, Mr. Chairman, 3 billion nasa Bulacan, Region 3, if I'm not mistaken. 2.8 billion sa Bulacan. Yung Sims, tsaka yung Wawaw, meron pong 4 billion at 1.2 billion sa Bulacan. May I know from COA kung na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito eh. Oh. Opo. Ayan, so ayun, aminado. Balikan pa natin yung sagot nitong taga-COA. Tanong ni Villanueva, meron bang ghost project? Ito yung sagot niya. Kaya hindi makasagot ito eh. Oh. Opo. Ayun, opo. Balikan natin para klaro. Na-audit niyo po itong tatlo na itong binanggit ko na ito, na kumpanya? Sir, ito po yung mga na-subject for audit, fraud audit, especially for Bulacan po, sir, Your Honor. Yes, and nakita niyo may ghost project. Kaya hindi makasagot ito eh. Oh. Opo. Ayun, opo. Kaya yung Sims at Wawawi, ngayon ay Wawaiyak, di ba? Yun yung may klarong-klaro na kahit ayon sa taga-COA ay mayroong mga fraudulent projects, ibig sabihin anomalous. Hindi lang anomalous talagang ghost. Pinuntahan na yan ni PBBM, wala talagang project doon. Ang makikita mo ay sapa. Parang Marsland yung nakikita doon. Walang structure. Kaya grabe yung Sims tsaka yung itong Wawawin. Palagay ko ang may-ari niyan ay alam na natin kung sino, yung binanggit ko kanina. Kasi zero wala talagang makikita. Bulsa kaagad, binulsa lang talaga. Kung panahon ni Digong yan, di ba takot sila lahat kay Digong? Bakit ginawa nila yan? Ipapatukang sila
Bakit ginawa nila? Pag-isipan nyo nga mga kababayan, hindi ba sila natakot kay Digong? Paano sila matakot? Kasama nga, di ba? Kuha nyo na. Karamihan ng sinabi ko ay minsan lang magmintis, di ba? Yung sinabi ko na banggaan sa WPS na deliberate, sinadya talaga ng mga NSIC ay totoo. Kahit saan tayo manood na mga vlog sa ibang bansa, ayun nga ang sabi nila. Pero mas mauna tayong nagsabi nun, mga kababayan. Kaya itong binanggit ko dito na merong construction firm din dyan, yung matanda na nandoon na sa abroad. At kasama sila sa bidding noon. Kaya hindi natatakot na walang gagawin. Ghost project lang talaga. Kasi ang nag-utos ay yung pinakamakapangyarihan ay sino ba bang iimik, di ba? Kaya yan ang nakikita ko diyan, mga madali lang naman i-analyze yan eh. Panahon ni Digong, sino bang magluluko kay Digong? Wala. Sa panahon ni Digong, dapat gagawin nila ng mabuti ng mga kontraktor ang project. Kasi kung hindi, matutukang sila. Bakit hindi nila ginawa? Bakit hindi sila natakot? Well, ang sagot ay nasa isip nyo na, mga kababayan. Alright, pag-comment sa ating comment section sa masasabi nyo dito sa Wawawin or Wawaw Construction at yung isa Sims Construction na hindi nga sumipot dahil gumagawa rin ng anomalya at ghost project ng DPWH. Hanggang sa muli mga kababayan, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat.